Good morning. After service, we'll have lunch and then meron po tayong parenting seminar later on. So if you are a parent, please do stay para po tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral regarding parenting. So let us start with a prayer. Lord, once again, thank you for your grace, Lord God, that you have allowed us, O God, to be here once again to listen to your word. Aming dalangin lamang na patuloy niyo po na bubuksan ang aming mga puso, ang aming mga isip sa katotohanan o Diyos ng inyong salita at tunay na maunawaan po namin ang inyong kalooban, ang inyong plano, Panginoon Ama, para sa aming lahat at ang inyo pong panawagan din, Panginoon Ama, patuloy na panawagan ng kaligtasan para sa lahat. So we pray, Lord, for your blessing and for your grace, O God, to truly move, Lord God, in the hearts of everyone. In Jesus' name we pray. Amen. So sa ating pag-aaral last Sunday, sa isang mahalagang paalala patungkol sa kaligtasan, ating nakita doon na hindi lahat ng mga sumusunod kay Jesus ay tunay na ligtas. Kaya naman siya ay nagpaalala ang ating Panginoon sa kanilang lahat kung tunay nga ba ang kanilang pananampalataya at kanyang ginamit yung parable of the sower. Okay? Ulitin ko, may apat na binhi na itinanim, ang lahat ay nakapakinig ng katotohanan ng salita ng Diyos, pero iba-iba yung naging resulta nito. So lahat tayo nakikinig dito sa Sunday service, maaaring iba-iba po ang magiging resulta nito. Kaya nga po kung atin lamang pong babalikan, dahil bahagi pa rin po yung ating pag-aaral ngayong umagang ito doon sa parable of the sower, meron pong four soil. Makikita natin doon kung ano yung nangyari doon sa soil na itanim at kung ano yung naging resulta ng mga ito. So yung una, ito yung soil na nahulog sa path or yung hard soil. Ang nangyari dito ay it was trampled, natapakan siya, o yung bird mismo kinuha ito o dinivar. At ang naging resulta, walang paglago. Okay? Yung pangalawang soil nahulog sa shallow soil o doon sa rocky place. It grows but withers for lack of moisture. Nag-grow lang ng sandali dahil mababaw lamang yung kanyang lupa, hindi din ito tunay na tumubo. Pangatlong soil ay nahulog sa thorns or sa thorny soil. Yung thorns, nag-grow yung seed na ito, okay? At nag-grow up siya pero na-choke din siya ng mga thorns. And in the end, hindi din talaga ito tunay na lumago. So sa tatlong bahagi po na ito, sa tatlong klase po ng soil na ito, kung ating makikita, dito po wala pong salvation. Pero meron pong isang tunay na nakinig at tunay na makikita natin yung ebidensya na ito ay nagresulta ng kaligtasan. Ito po yung binhi, yung seed na nahulog sa good soil. It grows and yields 100-fold. Ibig sabihin, may bunga. Yung kanilang pakikinig, nagresulta ito ng bunga sa kanilang buhay. Sabi nga, may abundant harvest. So mahalaga po na makita natin doon. At doon hinahati ng ating Panginoong Jesus kung ano yung mga tao na naroroon. Kaya nga doon sinabi, those who have ears, let them hear. Pero mahalaga din na sa ating pag-aaral ng parable of the sower ay inyong makita ang salitang naging paulit-ulit maging hanggang sa passage na ating aaralin ngayon. 9 times po itong salitang ito na ating pong mababasa dito po sa Luke chapter 8. At mahalaga na paalala ito ni Jesus na ating bigyan ito ng halaga dahil sabi po ni Jesus sa Luke chapter 8 verse 8, and some fell into good soil and grew and yielded 100-fold. And as he said these things, he called out, "He who has ears to hear, let him hear." At nung pinaliwanag na ni Jesus ang parable sa mga disciples, ang sabi ni Jesus sa verse 10, makikita natin doon, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God, but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand." Nung ipinaliwanag ni Jesus ang bawat soil, mababasa natin yung mga salitang heard, hear, and hearing. Dun sa tatlong soil na
natamnan. Then in verse 18, sabi ni Jesus muli, take care then how you hear. Ang tinutukoy kong salita dito ay yung salitang hear. In Greek, ito po ay ako, na ang ibig sabihin ay simple lamang po, hear. Okay? So either siya maging parang past tense, future tense, ako lamang siya. Okay? In Filipino, pakinggan o makinig. So nais ko itong bigyang halaga o tuon ngayon dahil after po na itinuro ni Jesus ang parable of the sower, muli niyang gagamitin ang salitang ito ng 2 pang beses. Okay? Sabi ko nga, kapag paulit-ulit ang isang salita, ito ay mahalaga. Okay? At ang salitang hear, hearing, heard, o yung Greek word nga na akouo, ay talagang mahalagang salita, hindi lamang noong panahon ito na itinuro ng ating Panginoong Jesus, kung hindi ngayon. Ito ay mahalaga, lalo na kung ang tuon nito ay ang kaligtasan ng tao. Okay? Kasi in every Sunday service, ano lang yung ginagawa ninyo pagdating dito? Siyempre, we worship and then we listen. Okay? So mahalaga po yun because faith comes from hearing. Okay? Hearing the words of Christ. At mahalaga na makita natin failure to hear, to give time and understand the word of God, ito po ay magli-lead into destruction. Maging sa Old Testament po, ito po ay paulit-ulit na pinaalala ng ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel. In Psalm 81 verse 18 to 13, sabi doon, but my people did not listen to my voice. Israel would not submit or obey to me. So I gave them over to their stubborn hearts to follow their own counsel. Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. So ang desire ni God is for everyone to listen, to hear God's word. In Isaiah chapter 30 verse 9, sabi doon, for they are a rebellious people, lying children, children unwilling to hear the instructions of the Lord. So ito'y may condemnation po para po sa bayan ng Israel dahil sa kanilang pagiging makasalanan at yung kanilang kasalanan ay yung hindi nila pagbibigay importansya sa pakikinig ng salita ng Diyos. In Jeremiah chapter 22 verse 21, sabi doon, I spoke to you in your prosperity, but you said, I will not listen. Tayo nyo kung gaano ka-rebellious ang bayan po ng Israel. Dahil hindi ko pakikinggan yan. Maaring nangyayari pa rin po yan hanggang ngayon. Yan, nag-start na ako magturo dito. Hindi, I will not listen to you. Parang ganun yun eh. And actually, ganun ako nung bata ako, naalala ko, na sinasama ako ng mama ko. Hindi ako sumasama sa children's ministry dahil ayoko ng children's ministry nung maliit ako. So kasama ako sa worship center. At nandun ako, uupo ako doon, hindi ko siya pinakikinggan yung pastor. Believer ako eh. Ang iniisip ko noon, naalala ko, naisip ko noon, bike. Paano kaya ako magkakaroon ng bike? Kasi hindi pa ako binibili ng tatay ko, na mama ko ng bike noon eh, tsaka ng tatay ko eh. So iniisip ko, paano kaya ako the whole service yun ang iniisip ko. And then next Sunday, bike pa rin na nasa isip ko. O kaya kung ano-ano man yung naiisip ko, hindi ako nakikinig. Kasi rebellious yung heart ng tao. And ganun din actually yung problema ng mga ng bayan ng Israel. I will not listen. Sabi nga, this has been your practice from your youth. Bata pa lang kayo, ayaw niyo na akong pakinggan that you have not obeyed my voice. Ating mapapansin ang kahalagahan actually dito sa passage na ating inaaral in Luke chapter 8, yung kahalagahan po ng pakikinig. Kung paano ka makinig ay nagpapakita din ng spiritual condition ng tao. Importante po yon. How you listen also shows your spiritual growth or your spiritual condition before God. Ikaw nga ba ay nakikinig ng salita ng Diyos? O nagdi-daydream ka katulad ko nung bata pa ako? O nag-shutdown ang isip mo once na magsimula na ang pag-aaral ng salita ng Diyos? Nakikinig ka nga ba ng may pagnanais na maunawaan ang salita ng Diyos? O naririto ka lamang physically pero ang isip ay wala? Ang isip mo ay nasa bahay pa rin. Naiwan ko yata yung plancha. Naiwan ko yata yung niluluto ko. Paano kaya pag biglang umulan? Paano yung mga nilaban ko? So alam mo yan, physically you're here, pero yung mind mo, either nasa bahay mo o kaya nasa trabaho. Paano ko kaya matatapos yung trabaho ko? After service, gagawin ko pa siya. So pwede pong mangyari yung mga bagay na yun. Nakikinig ka ba with understanding at may pagsunod? Matapos mong mapakinggan
yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. So maraming klase ng pakikinig. Katulad ng parable of the sower. Lahat sila ay nakinig pero dalawa ang naging resulta. Nakinig pero hindi nagbunga, na ang ibig sabihin walang kaligtasan, at may nakinig at nagbunga, na ang ibig sabihin nagresulta ng kaligtasan. Muli sabi sa Luke chapter 8 verse 15, "As for that in the good soil, they are those who hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit with patience." Ating pong basahin yung pagpapatuloy po nung Luke 8:15, ating pong basahin ng Luke chapter 8 verse 16 to 21. Sabi doon, "No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light. For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light. Take care then how you hear, for to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has will be taken away." Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he told, "Your mother and your brothers are standing outside, desiring to see you." But he answered them, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it." Atin po natin yung ating pag-aaral into three parts. Hold up the light, in verse 16 to 17, hear with care, verse 18, and honor God by obedience, verse 19 to 21. So, atin pong aralin yung unang part, hold up the light. So after po na maibigay ng ating Panginoong Hesus yung ibig sabihin ng parable, magpapatuloy siyang ipaliwanag ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kung ang isang tao ay tunay na kay Hesus, siya ay magbubunga. Paano siya magbubunga? Makikita ito sa buhay niya at sa paghahayag ng salita ng Diyos. So dito, after sharing, kung ikaw ay tunay na ligtas at tunay ka nagbunga, papakita ngayon dito ni Jesus yung ebidensya nito ng kaligtasan ng isang tunay na nagbunga. So paano ito itinuro ng ating Panginoong Jesus? Gumamit si Jesus ng isang illustration at ginamit niya ang isang lamp. Kaya alam niyo yung lamp, hindi po ito yung nasa may bahay niyo ngayon na lamp, na dekuryente. Okay? Lampara po before is, alam po natin na sinisindihan siya. Okay? Oil lamp po siya. So kaya nga sabi doon, no one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand so that those who enter may see the light. Ano bang gamit ng isang lamp? Okay? Ito ay ginagamit upang magbigay liwanag o ng ilaw para sa ating lahat. Parang ngayon kasi, syempre modern times na ngayon, meron na tayo ngayong mga ilaw na dekuryente. Kung ito ay purpose ng light, saan ninyo sa tingin nyo na maganda na ilagay yung ilaw na ito? Siyempre, kung saan ito magbibigay tunay ng liwanag sa lahat. Okay? Sa isang jar ba? Kasi sabi doon ni Jesus Christ, no one after lighting a lamp covers it with a jar. Okay? Sa ilalim ng kama, magsisindi ko ng kandila. Lagay ko sa ilalim ng kama para masunog yung bahay namin. Mas malaking ilaw. Okay? So, hindi, actually, mamamatay yon dahil kapag nilagay mo sa ilalim ng kama mo yun, kung wala ang air doon, mamamatay din actually yung ilaw, yung light na ito. Okay? Ang sabi ni Jesus, ang ilaw ay magandang ilagay sa isang stand. Okay? Para kung may papasok sa ating tahanan, ay kanila ito kagad na makikita. Okay? Makikita yung ilaw. Ang ilaw, actually, ay dapat na nakikita para magbigay liwanag sa lahat. Yun yung purpose dito. So, may tinuturo ang ating Panginoon through an illustration para makita natin ngayon. So, anong relationship nito para sa isang na lumago, nakakilala kay Kristo at nagbubunga? Ano yung relationship nito? Sabi nga ni John MacArthur, genuine disciples do not hide the truth of the gospel. Instead, they listen to the revelation of God's word and then proclaim it to others. Yun yung sabi ni John MacArthur. Mahalaga na makita natin kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo Jesus,
hindi mo itatago ang katotohanan. Kasi good news eh. Sino sa inyong gusto makapakinig ng good news? Parang wala. Ako lang ba ang may interest na Siyempre, di ba, siguro nasanay na lang ba kayo na makinig na lang ng bad news palagi at okay na yon, di ba? Pero lahat tayo, we crave for good news. Kunyari daw, empleyado ka, tapos dumating ka sa office, may good news sa'yo. Siyempre, excited ka kung ano yung bagay na yon. Siyempre, meron mga tao na alam nila na may magandang bagay, gusto nilang ibahagi yung mga magagandang bagay na yon. So, ganun din daw yung isang true follower of Jesus Christ. If you have come to hear the gospel, naligtas ka doon sa message ng mabuting balita, ihahayag mo ito sa iba. Diba? Ganon din ba ang inyong naging resulta sa inyong buhay na kayo naghahayag ng mabuting balita din sa ibang mga tao? O wala lang? Ay, bahala sila. Mapunta na sila sa impyerno. Hindi po ganon. Sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus, after lighting a light, no one after lighting a light covers it with a jar or put it under a bed, but puts it on a stand so those who enter may see the light. Kaya din sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood. Ito po yung tinatawag sa mga mananampalataya na dinedeclare ni Apostle Peter sa kanila, a holy nation, a people for His possession. Kita niyo yung sunod-sunod na words po na ito na pag-declare sa kanila kung sino sila. Kung ikaw ay chosen race, royal priesthood, holy nation, people of for His own possession, so may purpose. Kung ikaw ito, yung so that or that you may proclaim the excellencies of Him. So may purpose result. So as a Christian, may purpose ka. Ang purpose mo ngayon is to declare the gospel, to proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So if you are a chosen people, for His possession, you are to proclaim the excellencies of God. Inyo pong ihahayag yung gospel sa lahat. So kung ikaw ay naging Christian, ang una mo bang naisip kung hindi Christian yung parents mo, i-share sa kanila? Have you come to that understanding? Kasi mahalaga po ang mga bagay na ito. Jesus is saying God's word is meant to be revealed, understood, and lived out. Hindi siya parang, okay, Christian ako, okay na ako. Kung hindi niya napakinggan, problema niya na yon. Pero mahalaga po na makita natin na yung katotohanan po ng kaharian ng ating Panginoong Diyos ay dapat po natin hinahayag. It's not meant for secrecy, but it should be illuminated. Ang magiging katanungan ay, ikaw nga ba na chosen by God, do you hold up the light of Christ? Hinahayag mo nga ba ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus? Ito nga rin ba ang tuon ng iyong buhay ngayon na ikaw ay nakapakinig ng gospel? Well, nanay, tatay ka, nakapakinig ka ng gospel. Sinare mo ba ito sa anak mo? Alam mo anak, naligtas ako dahil kay Kristo Jesus. Gusto ko ding makakilala ka sa Kanya. Yun yung magiging tuon eh. Kasi ito yung pinaka-importante. Wala na pong hihigit na good news sa isang tao maliban lamang sa gospel. Wala nang hihigit pa doon. Kahit nasabihin mo pang bigyan ka ng $1 billion, hindi yun mahihigitan. Dahil kung wala ka kay Kristo, may $1 billion ka man ngayon, punta ka naman ng impyerno. Pero ang mabuting balita, maghahatid ng eternal life. Maghahatid ng kapatawaran sa mga tao. Mahalaga na makita po natin yun. Kasi kung tunay kang mananampalataya, ang isa sa magiging tuon mo sa buhay ay maihayag ang mabuting balita. Yun ang isang tunay na Kristiyano. Kung sinasabi mong Christian ka, tapos hindi ka nag-share ng gospel, may problem. Kasi mismo, si Jesus Christ na ito, hindi naman ako ito eh. Sinasabi ni Jesus Christ, ikaw, kung tunay kang Christian, ihahayag mo ang gospel. At mahalaga na makita po natin yun. At marami po akong kakilala na simula nung naging Christian sila po nagnais kagad na maihayag ang mabuting balita. For me, almost every relatives ko, na-sharean ko ng gospel. Kasi every time na makikita ko sila, ang isang tuon ko, teka lang, kailangan nila ang gospel. Magalit man sila sa akin, di man nila ako paniwalaan, ang tuon ko ay ihayag ang mabuting balita.
Yun lamang po is just to be faithful to the Word of God. Parang katulad ng isang lalaki na meron akong na-sharean, lumapit siya for counseling sa akin at sinare niya yung buhay niya. Talagang napakamakasalanan ng kanyang pamumuhay. At nung sinare ko sa kanya yung gospel, nag-start kami sa Genesis. Ikunento ko sa kanya yung Genesis, kung ano yung kaligtasang hatid ni Jesus na siyang ipinangako from Genesis chapter 1 pa lamang. Sinare ko sa kanya yun. And then sinare ko sa kanya yung gospel, yung ano ang gospel, yung ano yung four important truths doon, God, man, Christ, response, faith and repentance. So sinare ko sa kanya yun, in-explain ko sa kanya yung bagay na yun. And then from that time, while sharing, praise God for that, makikita mo sa mata niya yung excitement. Sabi niya, gusto ko pang matuto. Ngayon, nag-a-attend na siya regularly sa church. Ang sabi niya sa akin nung isang pag-uusap namin, alam mo, Kuya Jay, thank you. At dahil narinig ko yung gospel, gusto ko ngayon yung mga magulang ko din maligtas. Kaya sabi ko sa kanya, i-share mo yung gospel. Ibahagi mo sa kanila ito. Alam mo, may desire to share. Kasi nakita niya na yung pagbabago. Tayo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano at nagsasabi ka na tunay kang Kristiyano, ang laman ng puso mo ay dapat na ibabahagi ko ito. Hindi ako titigil, hindi ako hihinto sa pagbabahagi ng mabuting balita. Parang katulad kay James. Si James, baby pa lang yan. Hindi pa nga nagkasalita yan. Ginagospelan ko na. Di ba, no? Nahihiya siya pagka binabanggit ko yung pangalan niya sa preaching. But throughout the years, even until now, may gospel pa rin. This week lang, nag-share ako ulit sa kanya ng gospel. Pinaalalahanan ko siya regarding the gospel. Pag may struggle siya in life, gospel. Nahirapan ako dati talaga mag-obey. Kaya nga may gospel kasi mapapaalalahanan ka na ang pagbabago ay hindi galing sa ating mga sarili, kung hindi galing ito sa biyaya ng Panginoon. So mahalaga po na makita natin ito. Ang isang tunay na Christian, nais niya na ang iba din ay makapakinig ng mensahe ng kaligtasan. Nais niya na maihayag ang kagandahan ng ginawa ni Jesus para sa kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil napakaganda ng ginawa ni Jesus. Parang siya yung pinaka-worthy na maibabahagi natin. Actually, while studying this, ang una kong naalalang story patungkol dito, ay ating actually aaralin next time. Okay? Actually, sinearch ko nga, kalimutan ko anong passage yun. Siguro kung alam niyo yung story ng isang demon-possessed man, tapos nung nakita ko, okay, Luke chapter 8 siya, 28 to 39. Ito yung story kung saan pinalayas ni Jesus yung demons. Tinanong siya, sino ikaw? Legion, alala niyo yung story na yun, si Legion, because we are many. Okay? So, ang ni-request ng mga demons na ito, hindi, doon na lang kami itapon sa mga baboy. Okay? At ang lalaking ito ay actually, nung inalis ng ating Panginoong Jesus yung mga demons na ito at nalipat doon sa mga baboy, ang lalaking ito ngayon ay napalaya, okay, sa kanyang pagiging demon-possessed. At siya ay naligtas. Okay? At that time, naging Christian siya. And then, basahin ko lamang sa inyo yung Luke chapter 8, verse 38 to 39. Makikita natin dito yung kagandahan ng heart niya. Okay? The man from whom the demons had gone begged that he might be with him. The Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Yun yung kanyang plea. Sasama na lang ako sa iyo. Okay? But Jesus sent him away, saying, return to your home and declare how much God has done for you. And he went away. Anong ginawa niya? Proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. A true believer proclaims the message of the gospel. Ito, demon-possessed ito for many years. Kilala siya ng mga tao na demon-possessed siya. Nawala siya sa tamang pag-iisip. Tapos bigla siyang magpo-proclaim. Hindi siya tumingin sa sarili, kundi tumingin lamang siya sa kagandahan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang kaligtasan. Hindi siya umuwi sa bahay at nagtago na lamang dahil sa kahihiyan ng kanyang ginawa, kundi pinakinggan niya ang sinabi ni Jesus
Sinunod niya si Jesus at siya ay naghayag ng mabuting balita. Sabi ko nga kanina, kung ikaw ay Christian, you will share the truth of God's Word. For God's Word is meant to be revealed, understood, and lived out. I do hope makita niyo po yung importansya ng panawagan ng ating Panginoong Jesus dito. So may evidence po talaga ang isang pagiging Kristiyano. Hindi po siya profession of faith lamang. Verse 17, sabi dito, "For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light." Okay? Marami pong interpretation dito patungkol po sa verse na ito, but I do believe, and sa aking nabasa kay John MacArthur's commentary, na I will follow his explanation, na ang tuon dito ay patungkol po doon sa authenticity, okay, ng isang mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, marireveal ito in time. So, ibig sabihin, hindi lahat ng bagay ay magiging hidden. Okay? Sa ating pagsunod, sa context patungkol sa isang tunay na Christian, siya ay maghahayag ng gospel, kaya naman siya ay magbubunga ng marami. Dahil kanya ring ihahayag ang gospel sa mga tao na wala pa kay Jesus. Ngayon naman, ito ay susundan ni Jesus na kung ikaw ay Christian, ito rin ay oras na magkakaroon ng tunay na paghahayag. Na ang lahat ay maihahayag din in the end. Kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay Christian, ito ay makikita rin. Dahil walang secret na hindi maihahayag. It will come to light. So ang point dito ni John MacArthur, nung kanyang tinuturo po ito doon sa kanyang commentary, kung ikaw ay Christian at ikaw ay nagsasabi na Christian, pwede kasing nagpapanggap ka lamang na ikaw ay isang Kristiyano. Pero in time, maihahayag ito. Because there is nothing na magiging secret sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 10 verse 26, "So have no fear of them," kasi ito yung mga Pharisees, mga gumagawa ng mga masasama sa mga mananampalataya, sinasabihan sila dito ng ating Panginoong Jesus, "Have no fear of them. For nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known." Mayahayag din yung kanilang hypocrisy. Akala kasi nila, Christian sila. Akala ng mga Pharisees at that time, tunay silang mga tagasunod ng ating Panginoong Diyos. But their hypocrisy will in time be revealed. Maging si Paul, sinabi niya ito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 5, "Therefore do not pronounce judgment before time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive his commendation from God." Huwag tayo muna mag-judge, ay mukhang hindi ka Christian. Hindi. In time, i-reveal din yan. Okay? Kasi maraming tao na magpo-profess, magpapanggap na Christian, o thinking nila Christian sila, na hindi naman talaga natin actually mapoprove, but in time, nothing in secret will be hidden. Everything will be revealed. Katulad na lamang ng pag-expose din ng ating Panginoong Jesus sa mga hypocrites at that time. Mga nagkukunwari na tagasunod ni Jesus, o yung mga tao na nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Sabi ni Jesus in Luke chapter 12 verse 1 and 2, "In the meantime, when so many thousands of the people had gathered together, that they were trampling one another, he began to say to his disciples first, 'Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be made known.'" Darating yung time. So kung kayo ay nagsasabing Christian, it will be revealed. It will be revealed kung tunay kayong Christian talaga, and it will be revealed kung hindi din talaga kayo tunay na Christian. Dahil makikita ito sa inyong bunga. Mahalaga na kainyong suriin na kaagad ang inyong mga sarili. Be warned. Everything will be exposed in time. Kung Christian ka ba talaga o hindi. It may be in this lifetime, habang buhay ka, marireveal yan, okay? Or malalaman mo na lang pag nasa impyerno ka na. Ay, hindi pala ako Christian. Kaya pala ang init. Nakakatakot po, di ba? Kaya inyong siguruhin ang inyong kaligtasan. Di ba? Sinabi naman yun ng ating Panginoon. Sabi din sa Bible, make sure of your election.
At hindi po tayo nagkukulang dito sa ating church ng pagpapaalala na suriin nga ninyo kung tunay kayong mananampalataya. Dahil mahalaga po na inyo tong tunay na malaman. Siguruhin niyo po ito. Hindi dahil nasa church kayo ay ligtas na. Pag dumating si Jesus Christ, bigla na lang mawawala ang iba dito. Ano kayo, biglang nag-rapture. Bigla akong nawala. Tapos lahat kayo naiwan. Ang pinaka nakakalungkot, lahat nawala, may isang naiwan. Ako. Pero you have to take it seriously. Yung salvation. Hindi po porket nandito kayo sa church, ligtas ka na. Hindi dahil nagbabasa ka ng Bible, ligtas ka na. Okay? Nagpipray ka, alam mo yun, parang nagpipray ka, kakatapos mo lang magbasa ng Bible, tapos nagpipray ka. Tapos pag dilat mo ng masa, buto wala lahat ng mga kapatid ko sa church. So, hindi po assurance yun eh. Okay? Okay, nagbibigay ka ng love offering. May mga taong ganyan. Nagbibigay ako, tumutulong ako sa mga taong mga nangangailangan. So, binuboast nila yung kanilang mga nagagawa. Naglilingkod ako. O even kahit nasabihin mong member ka pa ng church, it doesn't mean that you are a member of the church, ligtas ka na talaga. Maraming member ng church na hindi din ligtas. Kasi nga, nagpapanggap. O kaya deluded. Okay? At marami na ako na-experience na gano'n. Nagbantay ako ng membership class sa Hierarch before. Kausap ko pa siya during lunch. Ang saya-saya niya nung sinishare niya yung testimony, but in the end, he turned away from the Lord. Member siya. So, hindi siya assurance. Kaya tayo nagpapa-member kasi gusto natin mag-testimony na ako'y isa na kay Kristo Jesus. But sabi nga, everything will be revealed. Yung mga secrets, everything that is hidden will be revealed. At mahalaga po na makita natin ito. Kaya inyong siguruhin ang inyong kaligtasan. Inyong ipanalangin po ito. Sino sa inyo may John MacArthur Study Bible? Lahat ng mga members, okay, tsaka yung mga ibang naka-attend ng conferences na nabigyan. Isa sa pinaka-concern ko nung bago akong Christian, siguro mga around 3, 4, 5 months into Hierarch, nung naging Christian na ako at that time. Siyempre yung life ko, ang feeling ko, ito yung feeling ng lahat eh. Pag yung naging Christian, parang feeling mo hindi ka na magkakasala. Yung parang okay ka na, tingin mo, napaka-obedient mo kasi bagong-bago ka sa faith. Talagang gusto mo sundin si God. But after a few weeks, months, it fades. Bumabalik ulit yung dati mong nakagawian at nagkakaroon ka na ng struggle. And dumating yung time na nag-struggle talaga ako na parang, Lord, am I a believer? I was really crying to the Lord sa room ko. At sabi ko, Lord, paano ko, Lord, malalaman kung ako ay isang tunay na Christian? Kasi, Lord, gusto ko talagang maligtas. So, concern ako that time. And then, lo and behold, pagbukas ko ng aking John MacArthur Study Bible, meron doon part sa bandang likuran kung saan sinasabi, paano mo malalaman kung ikaw ay isang tunay na Christian? And sabi ko, Lord, napakabuti niyo talaga. After prayer yun, sinagot ako kagad ng Panginoon, binasa ko yung mga evidences ng isang tunay na Christian at saka yung mga false evidences na akala Christian ka. Akala mo Christian ka. And then doon ako nagkaroon tuloy na ngayon ng assurance na, okay. At mahalaga na nakita ko yun. Then may struggle sa sin. At mahalaga na makita natin na dapat talagang inaalam natin kung tayo ay tunay na nasa pananampalataya. Para anuman oras dumating ang ating Panginoong Jesus, sigurado ako. Ako sigurado na ako ngayon. Kayo, sigurado na rin ba kayo? Mahalaga po na makita ninyo yung ebidensya. So in ending, the Word of God is light. It is meant to shine in our lives and through our lives. It is meant to be proclaimed. It is our responsibility in our calling as Christians. And reminder, as a warning, nothing is hidden. Everything will come into light. So make sure of your election. Verse 18, hear with care. Sabi doon, take care then how you hear. So balik ulit dito si Jesus dun sa context ng hearing. For to one who has, more will be given. So dito parang more on the aspect of making sure na, okay, ito yung mga evidences ng pagiging isang tunay na nakinig at naligtas. Ito yung evidences nung ika-apat na soil, yung good soil. Okay?
For to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has will be taken away. Muli, ibabalik dito ni Jesus sa verse na ito ang kahalagahan ng pakikinig. Take care then how you hear. So anong klaseng tagapakinig ka ba? Ikaw ba ay nakikinig at naligtas? O ikaw ba ay nakinig lang pero hindi naligtas o wala lang? Nakinig ka ba ng may kagalakan pero dahil sa pagsubok hindi na nagpatuloy? Simple lamang ang tuon ni Jesus, kung ikaw ay nakinig at naligtas, ito ay may mabuting resulta. So another evidence. Kung ikaw ay isang Christian, sabi nga, una, for to the one who has, more will be given. Kung ikaw ay tunay na nakinig, naging Christian ka, meron ka na, more will be given. Meaning, those who respond rightly to God's word receive more understanding, more growth, more blessing. Blessing in a sense of growing in the Lord Jesus Christ. If you are a Christian, ito nga ba ay nakikita mo sa iyong buhay? Be reminded, hindi lang ito paglago sa pag-unawa sa salita ng Diyos, kasi ang daming ganun eh. Ang dami kong kilalang mga Christian na parang hanggang dito lang, pero walang life. Alam nila yung bawat doctrine, ma-explain nila, makukote nila, mga bawat taon, kung ano yung katotohanan na ito, pero wala sa life. Be reminded, hindi lang paglago sa pag-unawa ng salita ng Diyos, kung hindi pag-unawa sa salita at pagsasabuhay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, for the one who has, more will be given. Palalaguin ka pa ng ating Panginoong Hesus kay Kristo Jesus sa kanyang karakter. Ikaw ba ay tunay na lumalago sa wangis ni Kristo Jesus? Sa bawat araw ba, tunay mo bang mahal ang Diyos? At kung tunay mong mahal ang Diyos, ang tuon mo ba ay sundin siya sa bawat araw? O sundin yung kalooban mo? So malalaman mo yun eh. And if you are growing in terms of your obedience to God, then may growth. Kung wala, yun yung pangalawang bahagi. So yung unang principle, kung ikaw ay tunay na Christian, there is spiritual growth. Kung ikaw yung good soil, dapat ngayon nakikita mo may spiritual growth. Pangalawa, sabi dito, and from the one who has not, yung mga tao na nakinig pero hindi na nampalataya talaga kay Kristo Jesus, hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan, even what he thinks that he has will be taken away. Alam mo yun, all the knowledge that you have, pero kung wala ka talaga kay Kristo Jesus, mawawala pa ang lahat ng yan. Hindi. Kilala ko si Kristo Jesus eh. Ano yung sabi ni Jesus Christ? Anong sabi ng ating Panginoon for them? No, away from me. You who are workers of lawlessness. Nag-prophesy kami. Nagtumulong kami. Ginawa namin ito mga bagay nito. I never knew you. So, even what you have will be taken away. Those who think they have spiritual life but do not obey will lose even the little they imagine they possess. So, fake discipleship eventually will be brought down. Actually, yung pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang feeling ligtas pero hindi. Alam niyo yon? Feeling ligtas pero hindi. Nakakatakot po yon. Feeling mo, ligtas ka, pero wala kang actually pag-ibig sa kapatiran, wala kang pagpapasakop sa ating Panginoon, wala kang desire, ang goal mo lang, hindi goal ni God para sa iyo. So ano ba yung goal ni God para sa ating lahat? To grow in Christ likeness and to give glory to our God. Sa paggising mo ba sa umaga, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ito din ba ang goal mo? Ang mabuhay hindi na para sa sarili, kung hindi mamuhay para sa ating Panginoong Diyos. At maraming mga Christian, oo, ganun ako. Kasi terminologies lang ang nasa isip eh. Pero wala talaga yung understanding na ito ay dapat na isa sa buhay. Nakakatakot po yung deluded ka. Christian ka, pero hindi pala. Pwede naman kayo lumapit sa akin eh. Brother Jay, tingin mo ba Christian ako? Then pag-usapan natin yung buhay mo. Tutulungan kita na i-authenticate kung tunay nga ba ang iyong pananampalataya. Siguro yung isang bagay lang eh. Kung alam mo na meron kang kasalanan ngayon at hindi mo pa rin siya tinatalikuran,
at namumuhay ka pa rin sa kasalanan na yun consistently at walang conviction na kasalanan yun, then it is obviously you are not a Christian. Lalo na kung sinabi na sa yung kasalanan ito, pero hindi ako naniniwala ng kasalanan ito. Definition mo lang ng kasalanan yun. Pag ikaw nagpapatuloy pa rin dun sa kasalanan mo at sinabi ng kasalanan yaan, then definitely you are not a Christian. Kasi a true Christian will confess and will turn away. Hindi ko sinasabing hindi na magkakasala. Okay? Magkaiba yun. Lahat pa rin tayo, ang Christian pa rin nagkakasala, pero may conviction siya, may continuous confession of sin, and may continuous desire to turn away from that sin. Ayaw niya mabuhay doon. Hindi niya hayaan yung sarili niya na magpatuloy doon sa kasalanan na yun. Kaya nga, pinakamagandang evidence na kung gusto mong tignan talaga ang sarili mo is your relationship to sin. What is sin before you? Alam mo bakit? Yun yung tinanong ko sa self-servant ko before. Sabi ko, paano ko ba malalaman kung talagang Christian ako? The way you view sin. How do you view sin? When temptation comes, and alam mo na kasalanan ang magiging resulta nito, how do you respond? Alam na ninyong importante ang church, importante ang prayer, importante ang Bible reading, importante yung mga spiritual disciplines, and yet you disregard that in your life, hindi mo siya binibigyan ng importansya, kasalanan po yun. Kasi how can you glorify God and obey Him without even knowing the Word of God? Ay, hindi gusto ko mag-obey. Kaya nga lang, ayoko magbasa ng Bible. It's contradicting in terms. Di ba? How can you obey if you do not know the Word of God? Kaya nga maraming tao talagang deluded. Akala nila Christian sila, pero namumuhay patuloy sa kasalanan, walang conviction, walang guilt. Alam mo, ginawa niya yung kasalanan, wala man lang siyang naramdaman na kahit na na parang akala niya, okay lang yun. So how do you view sin? Isang bagay yan na magandang tignan ninyo sa inyong mga buhay. Dahil nakakatakot na deluded kayo, akala nyo Christian kayo, pero hindi pala. Ang pinaka nakakatakot pa ito. Pag namatay kayo at napunta kayo sa impyerno, lahat ng mga messages dito na panawagan sa inyo, ibabalik sa iyo yan ng Panginoong Diyos. Dahil sasabihin ni God, no, I gave you opportunities. I gave you all the opportunities every Sunday. There is a calling for everyone to check if you are really in the faith. At hindi mo pinakinggan, for eternity, paikot-ikot yan sa isip mo. Lahat ng panawagan ng Panginoong Diyos sa inyo na binawaliwala nyo ang lahat ng ito. Kaya nga, I plead with you, give importance to your salvation. Dahil ang salvation ang pinakamahalaga sa buhay because one day, all of us will die. All of us will die. It's either you go directly to God in Jesus Christ or you go down to the eternal wrath of Jesus Christ to those who have denied faith. So in summary, right hearing leads to spiritual growth. Meron bang paglago sa inyong buhay? May paglago ba kay Kristo Jesus? Wrong hearing leads to spiritual loss. And lastly, honor God by obedience. Ito po simple lamang. Okay? Sabi doon, then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, your mother, your brothers are standing outside desiring to see you. But he answered them, my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Okay? Now, come, verse 19 to 21, na dito po, makikita natin, dumating yung nanay ni Jesus at yung kanyang mga kapatid. Okay? May mga kapatid si Jesus Christ, ha? Pero hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng mga tao na naroroon, na nakapaligid sa ating Panginoon. At ito ngayon yung sinabi ng mga tao kay Jesus. O yung nanay mo at yung mga kapatid mo, nakatayo sila sa labas, gusto ka makita. Ano yung naging sagot ni Jesus? But he answered them, my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Hindi ito pagsagot na parang walang pagbibigay talaga sa kanyang ina o sa kanyang mga kapatid. Mahal ni Jesus.
yung kanyang nanay at yung kanyang mga kapatid. Though yung mga brothers niya at this moment, hindi pa Christian. Okay? They have not yet believed in Jesus Christ. But in the end, yung kanyang mga kapatid, mananampalataya kay Jesus Christ. Ang lesson actually na nais ni Jesus na makita nila at natin ngayon ay ang patungkol sa relationships. Na hindi ito ngayon defined, yung, kung sino yung nanay, kapatid, o yung family ni Jesus Christ, hindi na ito defined by human terms, by physical or family ties. Hindi na ito ngayon ang pagiging bahagi ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi ni Jesus, ang bahagi ng family ni Jesus ay ang mga taong nakinig sa kanyang salita at sinunod ito. So nanay ko, kapatid ko, pamilya ko, yung mga taong nakinig at sumunod. Sino ang family ni Jesus ngayon? Yung mga nakinig at sumusunod. Hindi lang nakinig. Kung hindi nakikita sa buhay nila yung kanilang napakinggan na katotohanan mula sa ating Panginoong Diyos. Ito ay malinaw na palatandaan kung sino ang tunay na kay Kristo Jesus. Mahalaga po na makita natin yun. Those who hear the word of God and do it. Kaya napakahalaga ng church eh. At gusto ko makita niyo yung part na yon. Sino yung head ng church? Si Jesus Christ. And you have to be part of the church. Saan niyo napakinggan yung mga messages na ito? Mga katotohanan sa church. Bahagi kasi at disenyo ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos, ang church. Maraming mga church ang nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Panginoon, hindi lang po ang ating church. Pero mahalaga na maging bahagi kayo ng church upang patuloy ninyong mapakinggan ang katotohanan ng salita ng Panginoon, upang mapakinggan ninyo ang gospel, upang mapakinggan ninyo ang mga katotohanan na nais ng Diyos na inyong matutunan at inyong sundin. Kaya hindi lamang po profession of faith ang dapat na meron ng isang tao. Ito ay dapat na may evidence of true obedience. Being part of the church is obedience. Bahagi po yun. And it is a blessing to have a church. Kasi mahalaga po ang church. Dahil pakikibahagi po tayo ng katawan o ng body ng ating Panginoong Jesus. In conclusion, siguro mahalaga din na inyong pong marinig, James chapter 1 verse 22. Anong sabi doon? For sure, a lot of you would know this. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Kasi minsan, deceive ang maraming tao. Akala nila, it's important lang na maka-attend ako ng church, napakinggan, na checklist ko na ako'y naka-attend ngayong Sunday. But as you go out of this place, of our church, do the word of God. Be doers of the word, not hearers only. Ang buhay mo nga ba ay mark ng pagsunod? Not perfectly, but you are in the path of truly following Jesus Christ. Nasa path ka. At kung ikaw ay nalayes, mag-repent ka kagad, babalik ka doon sa path na yon. Hindi ka talaga tunay na nalalayo na. Kung hindi nagpapatuloy ka na sumusunod, nakatingin sa ating Panginoon, at kung sakaling matempt man ng kasalanan at nahulog sa kasalanan, babalik ka palagi. Kaya nga, di ba, the Christian life is a life of repentance. Dahil kilala mo na si Kristo, alam mo may kapatawaran sa Kanya, alam mo na kapag ikaw, sinunod mo yung 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sin, He is faithful and just that He will cleanse you from all your unrighteousness. So we repent, if we have sinned, if we have turned away from the Lord, confess, repent, and continue to follow God, and continue to grow in Jesus Christ. So kung inyong susuriin ang inyong mga buhay ngayon, nakikita mo nga ba na ikaw ay bahagi ng good soil? As for that, in the good soil, they are those who hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit with patience. At dito in-explain ni Jesus Christ, dito sa ating inaral from verse 16 to verse 21, kung ano yung bearing of fruit. Kung ikaw nga ba ay nagbabahagi ng mabuting balita, ng gospel sa ibang tao? Kung ikaw ba ay nagbabahagi
ng mabuting balita at mayroon ka na rin ding bang paglago sa iyong pang-spiritual na buhay. At panghuli, kung ikaw nga ba ay bahagi ng pamilya ni Jesus, ikaw nga ba ay nakikinig at sumusunod. Ang pag-check ng mga katotohanan ito sa buhay mo ay mahalaga. Suriin at maging totoo. Ano yun, maging realistic ka naman. Maging honest ka naman sa sarili mo. Dahil nakasalalay ang kaligtasan mo sa mga katotohanang inihahayag ng ating Panginoong Jesus. Inyong tatandaan, ang Diyos ay mapagpatawad. Kung akala nyo Christian kayo at nakita nyong hindi, huwag kayong mahiya. Lumapit ka lang sa Panginoon. Siya ay magpapatawad. Lord, akala ko Christian po talaga ako. Pero hindi pala. Dahil sa mensahe nyo ngayon. Then, repent. Go to God and then believe. He will forgive. Dahil ang Diyos po ay puno po ng awa at pag-ibig sa mga tao na magpapakumbaba at kanilang kikilalanin ang kanilang mga sarili na sila nga ay tunay na makasalanan. Kung ikaw ay magpapakumbaba, tunay na mananampalataya kay Jesus at magsisisi, tatalikod sa iyong mga kasalanan at tunay na nagmagnanais na susunod kay Kristo, ikaw ay makakatanggap ng kaligtasan sa kanyang pangalan. Kung ikaw naman ay isa na kay Jesus, let the light shine in your life. Let the light shine. Nawa tunay na ang isang mananampalataya magningning, maghayag ng mabuting balita sa mga taong wala pa kay Kristo. Simulan ninyo sa inyong pamilya. Simulan ninyo sa inyong mga kamag-anak, pinakamalapit na kaibigan. Simulan nyo na sila ay inyong abutin. Dahil hindi natin alam kung kailan muli babalik si Kristo Jesus. Baka mahuli na ang pag-asang iyon. Dahil nais ng Panginoon lahat tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa kanyang pangalan. So let the light shine in your life. Grow more in Christ. Desire more na lumago kayo kay Kristo Jesus. Kung Christian ka, yung paglago, it will be up to the end of your life. Okay? So kung mabubuhay ka pang 100 years, 100 years pa na i-pursue mo si Christ. Dahil kulang pa yung 100 years na yun na tunay kang lumago sa kanyang wangis. Dahil napakalayo pa natin kay Kristo Jesus. Not only that, always have this joy in your heart that you belong in Christ's family. Kaya nga, may joy ang isang tunay na Christian. Ano man yung trials, ano man yung persecution, ano man yung mga hirap na pinagdaraanan natin, ano man ang kalagayan natin sa buhay. Dahil ang pinakamahalaga sa ating lahat bilang isang mananampalataya, ako ay bahagi ng pamilya ni Jesus. Hindi mababago yun. At kung dumating man si Kristo Jesus, kukunin niya ako. Kung ako man ay mamatay, paggising ko at pagmulat ko, kasama ko na si Kristo Jesus pang sa walang hanggan. Yun yung biyaya ng isang tunay na nakay Kristo Jesus. Kaya nawa tayo ay tunay na magpuri sa Kanya at magpasalamat. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, once again for your word. Thank you, Lord God, for your continuous, Lord God, na pag-abot, yung pagpapatuloy na pag-aabot, Panginoon Ama, sa lahat na naririto, Panginoon Ama, at aming dalangin na tunay nga, O Diyos, na ang banal na Espiritu ay kumilos sa kanilang mga puso. Ipakita, Panginoon Ama, ang katotohanan. Huwag niyo pong hayaan na ang kaaway ay panatilihin sila na bulag. But Lord, we pray na tunay ninyong buksan ang isip, ang mata, ang puso ng bawat isa sa katotohanan. Makita nila ang kanilang tunay na katayuan sa inyong harapan. Na kung wala pa sila kay Kristo, ninanais niyo sila na maligtas. Ninanais niyo sila na kanilang matanggap ang inyong awa at ang inyong pag-ibig at ang inyong biyaya na matanging matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, Ama, sa biyayang ito. Aming dalangin ang inyong pong patuloy na paggabay sa bawat isa na tunay po nilang suriin ang kanilang mga sarili kung sila nga ba ay na kay Kristo Jesus na. At para sa aming mga mananampalatayan at kaisa na ni Kristo, nawa tunay kaming lumago araw-araw kay Kristo.
upang sa aming buhay, Panginoon Ama, kayo lamang ang aming maging tuon at kayo lamang ang patuloy na ninanais namin na maluwalhati sa aming buhay. Lord, may this truth, Lord God, be lived out, O God, in our lives. May we truly glorify you. Thank you, Lord God, once again for this morning. We pray continually later, Lord God, sa parenting seminar. At we pray, Lord, na kayo pong manguna sa aming pag-aaral dahil mahalaga po yung aming aaralin later on. At nawa tunay po na ma-equip ang lahat po ng mga parents ng church upang kanila pong maihatid din sa liwanag ang kanilang mga anak. Maihatid nila ang kanilang mga anak sa katotohanan, sa gospel, Panginoon Ama, upang sila ay makakilala sa iyo at tunay naman ng palataya din kay Kristo at magsisi sa kanilang mga kasalanan. So thank you, Lord God, for all of this. May you be glorified, Lord God, even in our time of fellowship. In Jesus' name we pray. Amen and